Mga idol at sa lahat ng nag-follow, yung mga followers. Merry Christmas and advance Happy New Year. Meron tayong ginawang Hyundai Santa Fe 2013 yata po, 2013 to 2014 model. Ang concern lang po ni sir, palaging umiilaw po ang kanyang pintuan. Yung indicator na sa cluster palaging umiilaw, hindi namamatay. Parang may nakabukas sa likuran. Yung Hyundai Santa Fe, hindi ito katulad na separate yung switch. May switch sa kilid pagbukas mo sa pintuan. Yung ano niya, pintuan, wala pong makikitang switch. So, panoorin po ninyo yung buong video kung ano po ang pinapalitan ko. DIY po ito mga master at mga idol. Kaya ngayon mga master, Hyundai Santa Fe. Ang problema lang nito, palaging umiilaw ang kanyang pintuan, yung sign, yung indicator. Ito, umiilaw. Pumasok tayo sa loob. Ito yung indicator na palaging umiilaw. Yung sa pintuan. May problema dyan sa likod, yung dalawang pintuan. Hindi naman ito tulad ng luma na may switch sa kilid. Yung switch nito naman ay parang naka-built-in sa latch actuator. Kaya yung latch actuator mismo yung papalitan natin. Ito yung isa, wala namang problema kasi nakabukas yung pintuan sa likod, yung back door. Ito nakabukas yan. So, buksan natin. So itong nasa loob nito, yung papalitan natin, yung latch actuator. So ito yung naging dahilan. Parang weak na talaga siya. Itong papalitan natin. Kasi wala naman talagang switch dito na separate. Hindi katulad sa mga luma, mga low-end na sasakyan, ay meron siyang switch dito. Dalawa po yung papalitan natin, left and right. Buksan natin to. So ito na mga master, nabuksan na natin. Ito yung sa rear right hand. Ito po yung left hand. Ito papalitan din natin, same po sila yung problema. Ito nga, parang nagiwang-giwang lang. Kaya ito yung dahilan na palaging umiilaw yung indicator ng door. So ito yung papalit natin. Yung dalawang latch actuator po ng likuran. Left and right na po ito. Ito rin, babaklasin rin natin. Kasi ito yung papalitan natin. Nandyan pa sa loob. So ito, para matanggal natin ito, kailangan tanggalan natin yung bolt dito sa ito, sa regulator. Kasi hindi ito matatanggal kapag hindi natin ito tanggalin yung bolt. Kasi yung bolt to, kabolt po ito sa window. Ito. Tagalin natin ito. Pagkatapos natin itong matanggal at saka itaas natin ito yung window, yung sa amin niya, para matanggal natin ito. So, natanggalan natin ito, yung kanyang cover. So, ito na siya ngayon. Ito, tatanggalin natin ito kasi makalabas na po siya.
Saka pinahawakan natin sa ating kasama yung ano, yung kanyang samin. Kasi wala tayong gamit na vacuum na pang ano, pang support. Ito na siya ngayon. Ito kanyang luma. Ito yung kapalit natin. Ito tatanggalin natin ito kasi gagawin natin dito. So, ito na ngayon mga master, nabalik na natin ito. So yung glass naman ay babalik natin dandahan. Sige dong, inahinay ka down. Okay. I-level na sila, i-level. Up. Okay. So ito, kita na natin yung thread. Ito. Lalagyan na natin yung ganyan lang yan, yung kanyang pagbalik. So ito yung glass niya. Pinababa natin ito. So ito na siya mga master. Natapos na natin itong isa. Napix na natin ito lahat. So ito yung kanyang ano, yung luma. Ito medyo ano, iba kasi ito. Parang ano siya, wala siyang masyadong play. Ito kasi wala na ito. Parang ano siya, parang nagpilay-pilay. Tapos na po yung sa right hand. Tapos na po natin itong kabit. Tsaka yung rear left hand. Tapos na po ito. Ito nga kaso isasama natin pero kaso walang stock. Wala kaming nakikitang binta sa Manila. Iwan ko lang sa ibang tindahan kung meron ba. Kaya hindi nasama ito na palitan. Ito. Tapos na. Ito, subukan natin. Close na natin to lahat. Titingnan natin kung umiilaw pa ba yung indicator ng door sa likuran. So, okay na. Talagang wala nang umiilaw yung kanyang indicator. Ito, wag na lang natin ito pansinin kasi sa backdoor dyan. Kasi bukas yung backdoor natin. No? Subukan natin ngayon. So, okay na mga master ito. Kahit ito wala na. Hindi na umiilaw dyan kasi parang dalawa yata yung indicator. Yung buong sasakyan makikita dyan. Saka dito, wala na. Okay na. So talagang goods na siya. Patayin natin.